Assalamualaikum, and Hussein Asmin is. Our topic today is about election and political parties in the Philippines. Definition and nature of election. Election allows citizens to choose government's official for a fixed period. Pag-election, pinapayagan ang mga citizens na pumili ng government official upang para sa tinagdang panahon, text period. They are essential and modern democracies. Mahalaga ito sa modernong demokrasya dahil masalalim ito sa kagustuhan ng tao, people's will. Sa election ay may fair, free, and honest election at whole democracy. Kailangan ay malaya, patas, at honest, tapat sa halalan dahil nagpapatibay ng demokrasya. Type of election. Two types of election: regular election and special election. Regular election ay ito yung tinakdang panahon sa ito yung sinasagawa sa tinakdang panahon. Special election is ito naman ginagawa upang ito ay ginanap upang kunan ang bakanteng official na position. Kumbaga yung president ay namatay o di kaya walang kakayahan, kawalan ng kakayahan, ay pwede siyang palitan ng vice president at yun ay tinatawag na special election. Who can vote? Ito naman sa who can vote. Most Filipino citizens will disqualified by law and at least 18 years old. Sa mamayang Pilipino ay pwede ang bumoto na ay sa 18 years old pataas na ang pwedeng bumoto. Hindi pwede bumoto yung mga bata, mga 15 years old. Second is mostly a registered voter and resident of the place where they will vote. Ang pwede din bumoto yung naka-register at siya ay bumoto sa kung saan siya nakatira, like barangay proper, ay doon siya bumoto kung ano ang barangay na. Date of elections. Date of elections, pinag-eleksyonan ang president, vice president, senator at yung mga ibang position at yun ay pinag-eleksyonan sa second Monday of May. Sa elective official in the Philippines, president ay ito ay pinag-eleksyonan na 6 years at hindi na pwedeng election ulit. Senators 6 years, maximum of 2 consecutive terms. Ang senator naman ay pinag-eleksyonan sa taon na maximum ng dalawang makasunod na termino. House of Representative Local Officials, ito ay 3 taon at maximum of 3 consecutive terms. At ito ay pinag-eleksyonan at hindi na po pwedeng pag-eleksyonan in 3 makasunod na termino. The Commission on Elections, a constitutional body responsible for ensuring fair, free, and honest election. Sa isang constitutional na ahensya na nangasiwa sa malaya, patas at tapat sa paghahalalan. It has administrative. Ang may kapangyarihan ang administrative, quasi-legislative, and quasi-judicial na ipatupad ang mga batas sa eleksyon, halalan.
composed of a chairman and 6 commissions appointed by the president for a 7-year term. One of the 3 main constitutional commissions, along with CSC and COA. Sa Commission on Election ay may kasamang CES and COA. At yun. Automated election system. Automated election system, noong 1997, ipinaasa ng Kongreso ang Republic Act No. 84 and 36 na nagpahidulo sa Comelec na gumamit ng automated election system upang matiyak at maayos na tapat at maasang sa halalan. Sa unang pagkakataon, ginamit ito noong 2010 ng maharap na si Benigno Aquino bilang Pangulo ng sistemang ito. Ginamit ang mga makipag-present count of political scams upang basahin at bilangin ang mga boto. Ayon sa survey result, survey result registration, matapos ang halalan 60% na mga boto at naisahan sa sistemang 70% ang naniwala sa resulta ng Comelec at 70% ang natuwa sa performance ng Symantec, ang kumpanyang nagmahala sa PCOS machine. Dito naman tayo sa definition and nature of political parties. Ang isang partidong politika ay isang organisadong grupo ng mamamayan na may parehong ideolohiya at layunin sa pamamahalahan. Nilayon nito o suportahan at inahal ang mga pinuno nito upang may katuparan ang kanilang mga adlikahin. Mahalaga ang papel ng mga partido at pagpapanday ng lipunan at paggabay sa mamamayan sa proseso ng halalan. Upang maging matagumpay sa halalan, kailangan manatiling may kaugnayan ang partido at mga isyong mahalaga sa publiko, tulad ng ekonomiya, ipagkultura at katiwalian. Bukod dito, mahalaga rin ang name recall. Madaling matandaan ng boto ang pangalan ng kandidato, kaya madalas na nananalo ang mga artista at kilalang sa partido. Po, ma'am. Ako si Sanya Kalidin. Dito naman tayo sa political parties in the Philippines. FIDWAL Party, Nationalista Party, Sakdal Party, Socialist Party, Communist Party. Ang pangunahing punto ng teksto ay ang pag-uunlad ng mga partidong pampolitika sa Pilipinas mula sa kalawakan ng formal na partido noong panahon ng malulus republic hanggang sa pagiging dominanting partido ng Nacionalista Party. Matapos ang ikalawang digmaang pagdaigdig, ipinapakita nito ang papel ng mga pangunahing partido tulad ng Federal Party, Sakdal Party, Socialist Party at Communist Party, at kung paano nakaapekto ang kanilang competition at ideolohiya sa pamamahala, lalo na sa usapin ng kalayaan ng Pilipinas. Ito naman tayo sa the party list system in the Philippines. It's a method of proportional representation received and electing members to the House of Representatives and allows national, religion, and sectoral parties or organizations, including location, to participate, and they are registered with the Commission on Election. Comelec party list groups are allowed 20% of the total seats in the House of Representatives. Ang mga party list group ay kinakailangan magkaroon ng mga qualification at mga dokumento na kinakailangan sa ilalim ng batas. Sila ay kinakailangan
kanilang mga kandidato at mga plataforma sa pumilig. At sila ay kinakailangan magkaroon ng mga membro na kinakatawan ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dito naman tayo sa impact of the Philippine system, politics in the governance. To simple the plurality, the system adopted by the Philippines for the most elected the offices has substantial the ethic of politics. In the governance in the country, the voters have the direct hand in the choosing the politicians who will occupy the national and local elected position. Ang impact of the electoral system, ito yung mga apekto ng sistema ng electoral na sa politika ang pamahalaan na malawak at malalim. Halimbawa, ang sistema ng halalan ng naka-apekto sa paraan kung paano ang mga pinuno ay nakahalal at kung paano sila napapatakbo ng kanilang tungkulin. Ang mga sistemang electoral ay maaaring magdulot ng mga dinastyang pangpolitika kung saan ang mga pamilya ay nagkukontrol sa kapangyarihan ng loob sa maraming henerasyon. Dito naman tayo sa proportional system. Seats are allocated based on the percentage of votes at party results. Ang proportional system ay may dalawang uri. Race system o single o transferable votes. Ang list system ay ang mga mamamayan ay bumubuto para sa isang listahan ng mga kandidato ng isang partido, hindi para sa individual na kandidato. Halimbawa, party list system sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ginagamit ang list system sa pagpili ng party list representative sa Kongreso. Halimbawa, kung may 100 boto sa isang eleksyon at ang isang party list ay nakakuha ng 30 boto, 30%, makakakuha sila ng 30% ng available na upuan sa Kongreso. At single transferable vote. Dito inuuna ng botante ang kanilang pinakagustong kandidato sa pamamagitan ng paglista ng kanilang mga napupusuang kandidato ayon sa pagkasunod. Halimbawa, ang halimbawa ng single transferable vote election sa pagkapangulo ng Pilipinas. Sa Pilipinas, ginagamit ang plurality system sa eleksyon ng Pangulo. Halimbawa noong 2016 presidential elections, nanalo si Rodrigo Duterte kahit na hindi siya nakakuha ng mayuriyang boto. More than 50% dahil siya ang may pinakamaraming boto, plurality, siya ang nahalal na Pangulo. Number 2, non-proportional system. Seats are not assigned based on vote share. Ito naman sa absolute majority system. Number 1, volunteers rank candidates in order of preference. Dito niraranggo ng mga botante ang mga kandidato ayon sa kanilang kagustuhan. Number 2, if no candidate gains a majority more than 50% of first place votes, the candidate with the fewest votes is eliminated. Kung walang kandidato nakakuha ng higit sa 50% ng unang boto, ang kandidatong may pinakamababang boto ay natawag. Their votes are transferred to the second choice candidate. Ang kanyang boto ay lilipat sa pangalawang pinili ng botante. This process continues until one candidate secures the majority. Inuulit ang
prosesong ito hanggang may isang kandidato makakuha ng mayorya ng boto. Halimbawa, Australia, ginagamit ang instant majority sa House of Representatives. Ang mga botante ay nagpapakita ng kanilang unang pangalawa at iba pang magpipilian. Okay,